plan for the future. Nakakaya mo na. Kasi hindi naman ibig sabihin, wala na talaga tayong gagawin. Hindi totoo yun. Hindi ang born again, pray lang ng pray. Hindi po pwede na nag-aaral ka ng salita ng Diyos at hindi umaayos ang iyong buhay. You learn to pray, you learn to trust in the Lord, but you learn also how to plan for the future. There are many verses concerning this, including Proverbs 6, verse 6 to 8, the story of the ants. Sabi, go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler, yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Sabi, tignan mo yung mga langgam. Kayong mga tamad. Yun yung sluggard eh. Sabihin nyo nga, kayong mga tamad! Yung may ganong tono. Kayong mga tamad! Tapos isipin nyo sa isipan nyo habang sinasabi niya yung mga tamad yung mga kamag-anak, mga tamad yung kusinong kilala nyo yung tamad. Imagine niyo yung mga mukha nila. Sabihin nyo ulit, kayong mga tamad! Okay. 1, 2, 3, go! Kayong mga tamad! Diba? Parang mga teleserye lang nung araw. No? Parang acting workshop. Kasi naisip niya yung mga, kayong mga tamad! Ha! 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 Kasi parang ito yung mga teleserye nung araw sa Pilipinas. Ewan ko kung ginagawa pa nila ngayon yan. Nila Coco Martin. Hindi ako nakakapanood eh. Ang mga teleserye nung araw, yung kinakausap nila mga sarili nila. Papatayin ko ang mga gerero. Pero kinakausap niya sarili niya. Kayong mga tamad! Di ba? Go to the ant, you sluggard. Sabi niya. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer or ruler. Yet it stores its provisions in summer and gathers its food at the harvest. Now, I don't know if there's anyone here, or even those who will be watching this video message, have ever thought, ay, yan yung mga Iranian ngayon. Yan yung mga Iranian ngayon. Etong gera ngayon na nangyari sa Middle East, nagsimula nung nag-decide si President Trump ng United States in partnership with Israel na tirahin ng missiles ang Iran with the initial intention na pabagsakin yung nag-i-exist na Iranian regime, which to many people and to many Western countries, they believe to be a very harsh regime, a dictatorial regime, a terroristic regime. A regime that sponsors terrorism all over the Middle East and all over the world. Yun yung kanilang justification for attacking Iran. And on the first strike, on the first day, February 28 of 2026, going, I think, to the next day, March 1, Sunday, ang naibalita agad, napatay agad ng Amerika yung supreme leader, yung Ayatollah ng Iran. Bakit ba naman nag-meeting lahat ng leader nila sa iisang lugar? Lahat ng general, lahat! Ito yung pinaka-head, yung Ayatollah, yung kasunod, yung head ng army, yung head ng ganito, sa iisang lugar. Ewan ko kung sino, baka may nagutom lang to, nakain tayo dito, punta tayo dito, may pagkain. Nagpuntaan sa isang lugar. Naniwala ba sila na safe sila sa lugar na yun? Naniwala ba sila na kung nasa underground sila, hindi sila makakaya ng mga bombs or missiles ng US? Naniwala ba silang walang nakakaalam na naroon sila? But we found out the next day that they were all there and they were all killed. The top leadership of Iran. And so even the Americans thought, and even President Trump already announced, mukhang patapos na to. Kasi yung mismong pinaka-leaders were already dead. But of course, the succeeding days showed you, teka, ano nangyayari dito? Patay na yung mga leader niyan. Pero yung missiles, tuloy-tuloy. Sa halos lahat ng bansa, sa Middle East. To Dubai, to Qatar, to Kuwait, to Oman, to Bahrain, to Saudi Arabia, to Israel.
They were able to close the Straits of Hormuz. Bakit? They're like the ants. They're like the ants. You read it again. Proverbs 6:6-8. Go to the ant, you sluggard. Consider its ways and be wise. It has no commander, no overseer, or ruler. Yet it stores its provisions in summer and gathers its food at harvest. Ito pa lang the last 47 years, nag-ipon sila ng missile. Inasahan nila tong araw na to darating. Walang naniniwala nung darating tong araw na to. Walang naniniwala na darating yung araw na titirahin talaga ng Amerika ang Iran. Walang naniniwala doon because of what it will bring about. Yung nangyayari ngayong pag-close ng Straits of Hormuz. But the Iranians, most likely, they probably read the Bible. They probably read Proverbs 6:6-8. Nag-ipon sila ng missile. Siguro nag-iipon ng missile. Sinasabi nung ilan, para saan yan? Sayang naman yung mga missile na iniipon natin ngayon. Sayang naman. Pero may isa sa kanila na nagbasa siguro ng Proverbs 6:6-8. Nagsabi sa kanila, mag-ipon tayo ng missile. Darating ang araw, kakailanganin din natin yung mga drone na yan. And even right now that they don't have an overseer, they do not have a ruler. Pero ayan ngayon yung mga missiles nila. Buti na rin lang talaga yung gobyerno sa Middle East nakahabol. Ang mga bansa sa UAE, sa Saudi Arabia, and nearly all of these countries, nag-ipon din ng mga missile. Pag-iisipin mo rin, bakit din sila mag-iipon ng missile? Pag ikaw napatira sa Dubai, nakarating sa Dubai, nakapasyal sa Dubai, pag-iisipin mo, para saan? Darating pala yung ganitong araw na kakailanganin. Nabalitaan siguro lang nagbasa ng Proverbs 6:6-8 yung mga Iranian. So nagbasa rin siguro yung mga ng Proverbs 6:6-8. So ano lesson sa atin yan? Kung sila nga nagbasa ng Proverbs 6:6-8, dapat tayo din, basahin din natin yan. That we also plan for the future. Which also means